Pag-apply ko ng preno, sinubukan kong ikabig sa cutter. Kaya po, para hindi sana tatamaan yung taxi, pero inabot ko pa rin konti. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin daw ang kampo ng suspect kung bakit hindi pa rin iniimbestigahan ng Nova Bus Line. Pero siniguro naman ng mga otoridad na isasagawa ang investigasyon sa nasabing bus company ngayong araw. Yeah, nakita niyo naman, konti lang daw, pero warak na warak yung likod. Okay, narito na. Sina, ayun, kompleto. Eddie, Edu, Susie at Lynn. Kasama si Eddie, Susie. Okay, good morning. Pwede rin, I like the name Eddie. Pwede. Thank you, Arnie. Good morning muli sa inyo. Sa mga magulang dyan, kung gusto nyo namang makamura ngayong para na mamili sa School Supplies Divisoria, our favorite place. Of course. At dahil ng linggo na lang balik eskwela na, asahan ng siksikan na rin doon. Sa ngayon, wala pa naman daw gaano pagbabago sa presyuhan sa Divisoria. Ang 80 leaves notebook, ₱9 lamang. Ang lapis naman mula 6 hanggang 12 piso ang presyo. Ang crayon set may 25 at 35 at 50 pesos depende sa dami. 12 pesos naman ang intermediate pad paper. 20 naman ang long pad. At ang ballpen murang-mura sa 3 for 10 pesos. Kung school uniform naman ang hanap nyo, may shorts na 60 hanggang 85 pesos. Murang-mura. Ang mga palda hanggang 100 hanggang 140 pesos naman. Nasa 60 hanggang 115 pesos naman ang blouse at polo. 100 pesos naman ang pinakamurang school bag. At may mabibili na rin sapatos sa halagang 150 pesos kada pares. Of course, you have to look at it. Talagang pag-aralan nyo kasi baka naman marupok o di maganda pagkakatahe. Sabagay, you get what you pay for, ika nga. So, minsan kung yan lang yung budget natin, wag na rin natin asahan na magtatagal siya na sobrang tagal. Pero for the school year, sa pagpasok, at least kompleto yung gamit ng mga bagets, diba? At samantalang ngayong araw nasisimula ng Department of Education ang kanilang National Schools Maintenance Week o mas kilala rin sa tawag na Brigada Eskwela. Sa naturang proyekto, hinihikayat ang mga empleyado, magulang, estudyante o sino mang interesado na maglaan ng oras at lakas para sa paglilinis at pagpapaganda ng mga silid-aralan. Ito ay para matiyak na handa ang mga pasilidad ng mga pampublikong paaralan sa darating na pasukan. Magsisimula ang Brigada Eskwela ngayong alas 6 ng umaga at tatagal ito hanggang May 28. Kaya naman maging ang buong barkadahan natin dito sa unang hirit. Yan, handang-handa na rin kami para tumulong at makibalikat sa hindahan mga eskwelahan para sa nalalapit na balik eskwela. Tara na makibrigada eskwela sa Casarinlan Elementary School sa Caloocan City kasama si Susan Enriquez. Susan, handa na ba mga kalahok dyan sa Brigada Eskwela? Yes, good morning, Mari Susie. Ako, ito po tayo sa Casarinlan Elementary School sa Caloocan City. Ito nakikita ho ninyo yung mga tauhan po ng Philippine Navy at sila po'y abalang-abala na dito sa pagpipintura, sa pag-aayos ng mga silya, paglilinis, ayan. Alam niyo po, itong Casarinlan Elementary School ay may 3,000 estudyante na papasok ngayong darating na pasukan. So, importante na pagdating po ngayong pasukan, maayos na yung kanilang mga classroom. Ayan, kaya ho, dito ho natin gagawin ng itong ating brigada eskwela. Ito yung mga blackboard nililinis na medyo maraming kailangan pa rin ayusin dito dahil balita natin itong eskwelahin ito madalas din binabaha. Ayan, ha? Kaya may mga volunteers din tayo, may mga teachers, may mga magulang, at syempre may mga estudyante. May mga estudyante tayo dito na mukhang nanonood dito, tinitingnan nila kung ano magiging itsura ng kanilang eskwelahan kapag nagsimula na yung pasukan. Ito nga ho, kaya may mga volunteers tayo mula sa Philippine Navy sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas kaugnay ng Brigada Eskwela. Dahil ilang araw na lang ay magsisimula na pumasok sa eskwelahan ng ating mga estudyante. Kaya tutok lang ho kayo mamaya. Tingnan natin kung ano yung magiging improvement doon sa ilang maaari nating ma-improve, maaari nating malinis dito sa Casarinlan Elementary School para naman ho masaya ang ating mga estudyante pagbabalik eskwela nila. Back to studio po tayo. Okay, thank you, Susan. Samantala, wala pa rin pong nakataba sa maswerteng winning number combination ng Grand Lotos 655 draw nung Sabado. Ang winning combination ay 10, 21, 51, 37, 25, 9 na may jackpot price na mahigit 266 million pesos. Kaya naman, asahan na raw
na lolobo pa ang jackpot sa draw nitong mamayang gabi. At hahaba pa ang pila sa mga Yes. Lotto outlets ngayong araw. Uy, magla-lucky pick na ako mamaya. Lucky pick. Kasi yung mga numbers na laging, wala pa nalaman sa buhay natin eh. Oo di ba? naman. Gabi, nagsososyo na kami ng mga kaibigan ko. Yung 8, combination 8. Alright. O combination 9 numbers. Wala pa, Alam niyo ba yan? No. Wala pa rin. Yabag-yabag tama, hindi naman tumatama. Isira naman ang main airport ng Iceland, bunsod ng pagsabog ng pinaka-aktibong bulkan doon, ang Krimsvotin volcano. Pero ayon sa mga eksperto, hindi gaya nung eruption last year na ubod ng lakas, kaya nagawang maparalyze ang air traffic system sa buong Europe. Hindi ito mauulit ngayong taon. Mahina-hina lang daw kasi ang pagsabog na ito at malabong kumalat ang mga ibinuga nitong material sa malalayong lugar. Sinusubaybayan naman ng mga eksperto ang nasabing bulkan dahil kung ikukumpara daw sa mga nakaraang pag-alboroto nito, di hamak daw na mas aktibo ito ngayon. Ganda tingnan. Ang ganda tingnan, pero sana huwag na lang ito. Oo, sana huwag siya masyadong destructive this year. Naalala ko pa yung last year eh. Inagkagulo diba? talaga yung mga sa Europe, Mga tao flights sa natulog na Europe. sa mga airport, sa reklamo. Oo. At ibang balita lang po, balitang sports tayo. Isang victory party ang para sa ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Gaya ng inaasahan din ng sa ito ng mga kilalang personalidad sa mundo ng politika, negosyo at showbiz. Ang organizer ng party walang iba kundi si Governor Chavit Singson at pinapit sa isang private subdivision sa Quezon City. Dumating din si dating Pangulong Joseph Estrada at naroon din ang kanyang naging running mate na si Vice President Jejomar Binay. Present din ang kanilang ilang diplomat tulad ni U.S. Ambassador Harry Thomas. Muli namang binati ni GMA7 Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon ang pambansang kamao dahil sa panibagong karangalang inuwi nito sa bansa. Naroon din ang ilang kapuso stars tulad ni na Lovey Poe, Michelle Madrigal at Richard Gutierrez na kasama ang kanyang mommy Annabelle at daddy Eddie. Hindi naman nakarating si Pangulong Noynoy Aquino na imbitado rin sa pagdiriwa. Who's who? Nandyan lahat. At kung kabi-kabila ang selebrasyon para kay Manny, ang dati naman niyang nakatunggali na si Oscar De La Hoya, nagpa-rehab na dahil sa umunoy abusive substances. Sa payag ni De La Hoya, inamin itong nagpasya siyang magpa-rehab matapos suriin ang mga nangyayari sa kanyang buhay. May mga issue daw siyang nais ma-resolba at hindi tulad ng ibang tao, aminado daw ang boxing champ na may mali sa kanya. Sa ulat ng TMZ, sa isang rehabilitation clinic daw sa California nagpunta ang golden boy ng boxing. Humingi naman si De La Hoya ng privacy para sa kanyang pamilya. Huling lumaban si De La Hoya noong December 2008 kung saan natalo siya ni Pacman. Sayang pa naman, Hall of Famer pa man din. Good luck kung bigyan din siya ng privacy. Sana. Unfortunately, news siya. Big news. At ito naman, amazing news naman mula sa China. Ago-eksendo ng mga bagong panganak na ligers o hybrid ng lion at tiger. Ang mga ligers na yan, mga anak na Manchurian tiger na si Hua Hua at ang isang African lion. Apat silang isinilang ni Hua Hua. Pero dalawa na lang ang nabuhay. Ayon sa mga nag-aalaga sa mga liger cubs, hindi raw maayos ang kondisyon ng mga ito nang sila'y ipanganak. Nagkumbulsyon pa nga raw ang mga cubs, pero gumaganda na raw ang lagay ng mga ito sa ngayon. Sinasabing nasa 20 ligers lang ang nabubuhay sa buong mundo sa kasalukuyan. Ligers. And so far, 22. Sana mag-remain muna sa 22. Oo, cute nila. Crossbreed. Samantala, isang grupo na naman ng mga balyena ang na-stranded sa may dalampasigan ng Western Isles sa bansang Scotland. Ayon sa ulat, mahigit 20 pilot whales na posibleng may mga injury pa sa ulo ang nanganganib dahil sa insidenteng ito. At dahil kinagawian na raw ng mga balyenang ito magsama-sama, maging ang mga malulusog na balyena, malaki ang tsansang mamiligro. Hindi pa naman malinaw kung saan nakuha ng mga balyena ang kanilang mga sugat. Oktubre lang noong isang taon nang may 30 balyena ang na-stranded sa parehong lugar. Kasi pod yan eh. Pamilya yan kung mag-travel. So, kung yung isa napadpad sa dalampasigan, malamang lahat sasabay sa kanya. Usually, mga sugat nila, di ba, galing sa... May mga bangka din ba dyan? Oh, mga nets, di ba? At eto naman, ito malayo sa balyena itsura nito. Narito naman maagang showbiz balita ni Lou Andy. Good morning, Lou. Pero may posibilidad. Talakas kung kumain. Eto na po, good morning po mga kachika, lalo na sa fans dyan ng Maroon 5. Naku guys, ready na ba kayong makijamming sa kanila?